Tara, samahan niyo ko. Maaga akong gumising para mag-asikaso dahil may isang lugar kaming pupuntahan. Ang hintayan namin ay sa fishport ng Mercedes, Camarines Norte. Hindi ko may paliwanag yung excitement na nararamdaman ko dahil unang beses kong makakapunta sa isla ng Butawanan. Mahigit 2 oras ang naging biyahe namin sa dagat mula Mercedes papunta ng isla ng Butawanan. Sa simula, kalmado ang lahat. Parang ang gaan ng alon, ang sarap sa pakiramdam. Pero hindi namin inaasahan na pagdating sa gitna ng dagat, biglang lalakas ang hangin na may kasamang konting ulan. Ramdam mo yung kaba, pero kasabay nun yung tiwala. Buti na lang sa awa ng Diyos nakarating kami ng ligtas. Ang Butawanan Island ay parte ng munisipalidad ng Siruma, Camarines Sur. Isa itong barangay na nahahati sa 3 lugar: Balyo, Sitio Laog, at Butawanan proper, o mas kilala bilang baryo. May lawak itong humigit kumulang 749 na ektarya. Pagdating namin sa isla, agad kaming sinalubong ng katahimikan at ganda ng Butawanan. Simple lang ang pamumuhay, malayo sa ingay ng syudad. Ibang klase ang kalayaan na mararamdaman mo dito. Nay, ano na, Nay? Sige po. Ayos ah. Ganyan ang buhay dito, boy. Boy! Thank you po. Good. Ay, si Mariel ka! Kain po tayo. Mother, thank you po, Mother, sa pag-prepare ng pagkain. Kaya kayo. Mayo. Tara, kain muna tayo. Maraming salamat sa masarap na pagkain na inihain sa amin. At lalo na sa mainit na pagtanggap ng Borja family. Ramdam na ramdam mo yung hospitality at pagmamahal nila sa mga bisita. Saktong-sakto pa dahil magpipiesta pala dito. Tuwing 19 ng Marso ang piyesta sa isla ng Butawanan. Kaya abala ang lahat sa paghahanda. Pero kahit abala, hindi ko pa rin pinalampas na tuklasin ang ibang ganda ng isla. Let's go! Umakyat kami sa bundok. Ang pinakamataas na bahagi nito ay may taas na humigit kumulang 85 metro mula sa sea level. Wow! Look at this view, man! Alam mo, sabi nga nila, yung pagod kasi, normal na nararamdaman yan. Pero, once na mapuntahan nyo na yung lugar, worth it lahat ng pagod. Hindi normal ang buhay mo pag hindi ka nakapunta sa ganitong mga lugar. At pagdating mo sa tuktok, sulit ang pagod. Isang mala 360 view ang sasalubong sa'yo. Dagat, bundok at kalikasan na para bang pinta sa ganda. Thank you, Lord. Hi, Vlogger David! Hello! What are you doing? Where are you? I'm here at Butawanan Island. Ah! At ngayon pumunta naman kami sa Pugay, isang parte ng isla na may malinaw na tubig at kakaibang rock formations. Presko, tahimik at parang ikaw lang ang may-ari ng lugar. Habang nakaupo kami, may isang kasamahan namin na lokal ng Butawanan ang nagkwento tungkol sa isang lumang nicho na matatagpuan malapit sa Pugay. Ayon sa kanya, matagal na raw itong naroon, halos dekada na ang lumipas. May mga istorya na hindi natin alam ang katotohanan, pero mananatiling isang kwento na lang. Pagsapit ng hapon, mararamdaman mo ang tunay na katahimikan ng isla. Magandang hapon po. Magandang hapon, Nanay. Kailan po tinayo itong ano na to? Tagal na. Unti-unting lulubog ang araw at mapapaisip ka na kahit nag-iisa ang araw sa langit, patuloy pa rin itong nagbibigay liwanag at pag-asa. At doon mo marirealize, hindi mo kailangan ng marangyang buhay para maging masaya. Minsan sapat na ang simple, tahimik at totoo. Pagsapit ng gabi, ibang klaseng saya naman ang bumungad sa amin. Nagtipon-tipon ang mga tao sa sayawan. Rinig mo ang tugtog, tawanan at kwentuhan. Simpleng kasiyahan, pero ramdam mo yung tunay na saya ng bawat isa. Sumayaw, tumawa at nakisaya kasama ang mga lokal. Mga karanasang hindi mo mabibili pero habang buhay mong babaunin. Makikita mo kung gaano kasimple at kasaya ang buhay sa isla. Yung tipong hindi mo kailangan ng ingranding paghahanda.
Basta may musika, may kasama, at may ngiti, kumpleto na ang gabi. At sa mga ganitong sandali mo marirealize na minsan ang tunay na kaligayahan ay nakikita mo sa simpleng bagay, sa mga taong totoo, sa mga lugar na hindi nagpapanggap. Dito mo mas malalim na mauunawaan na ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nasusukat sa dami ng iyong ari-arian, kundi sa katahimikan ng isip at gaan ang pakiramdam na dala ng isang payak na pamumuhay. Sa mga lugar na malayo, sa ingay at komplikasyon ng mundo, doon mo matutuklasan ang mga bagay na madalas nating nakakalimutan. Ang kahalaga ng oras, ng kalikasan, at ng mga taong nagbibigay saysay sa bawat sandali. Bawat hakbang, bawat tanawin, at bawat karanasang nararanasan mo ay unti-unting nagiging bahagi ng iyong pagkatao. Hindi lamang ito mga alaala na basta lilipas, kundi mga kwentong mananatili, mga aral na dadalhin mo habang buhay. At sa paglipas ng panahon, ang mga simpleng sandaling ito ay magsisilbing yaman na maipapasa mo sa susunod na henerasyon, hindi bilang material na bagay, kundi bilang inspirasyon. Isang paalala na sa mundong puno ng ingay at pagmamadali, may mga lugar pa rin nagtuturo sa atin kung paano huminto, huminga, at pahalagahan ang tunay na kahulugan ng buhay, ang mamuhay ng payak, totoo at may kapayapaan sa puso. Yun lang, salamat sa pagsama.